Hey guys! Do you have an incoming international trip? Maybe it's your first time or not, and you just don't know where to start. So, this is your guide in planning your first or next international travel. This is Jel, MM. and welcome to our vlog. So ngayon nga guys ay pag-uusapan natin sa ating vlog how to prepare for your international travel. So for example lang guys, nakapag-book na kayo ng ticket. So what's next? What are you gonna do next after booking that ticket? So guys, sa lahat pala ng travel namin abroad, kami talaga yun nagpe-prepare from tickets, itinerary, accommodation, lahat yun guys, si MM actually yung gumagawa. So, DIY lang talaga kami. Never pa po kami dumaan sa agency. And guys, we are also budget travelers. So, sa hotel, hindi kami masyadong gumagastos ng malaki. Yung ticket namin guys, we usually book it months before Yes. the travel date. Like 6 months, 4 months, or 5 months Yes. prior sa travel date. Para hindi siya ganun kamahal. Para may time pa din tayong mag-save for our pocket money. And the pre-book na mga tickets and the hotel. Yes. So guys, speaking of budget, yun yung first point natin. What is your range of budget for your travel? Considering na lang guys na nakapag-book na kayo ng ticket. So this budget will be for the remaining, yung accommodation, yung mga activities na ibubook nyo, and yung food and shopping na din siguro. Yeah. So for the budget guys, I think mas maganda kung magsiset talaga kayo ng budget. How much are you willing to spend? Especially yung sa accommodation, kasi sa hotel, willing ba kayo gumastos ng malaki for a very nice hotel or gusto nyo lang ba ng budget hotels? So, sa amin kasi guys, usually hindi talaga kami nag-spend ng too much sa mga hotels. Pero depende pa rin yan sa inyo. Yung sa amin, mostly talaga, mga budget hotels, yung sinistayhan namin. And then, how much are you willing to spend din sa mga activities? Kasi minsan, yung mga pupuntahan natin guys na country, may mga activities doon na kailangang i-book through Klook, through KK Day, or any other app. So, how much are you willing to spend sa mga activities na yon? Coffee. And also, for the budget, sa food din, how much are you willing to spend sa pagkain nyo araw-araw? Gusto nyo ba ng mga magagandang restaurant or gusto nyo lang yung mga street food? So, depende na yan sa inyo. And then, sa shopping din. Kung bibili kayo ng maraming pasalubong or yung para sa inyo lang. So, kayo nang bahala doon. So, now that you have a clear set of budget, move on na tayo sa next, which is Accommodation. accommodation. So, yung accommodation, guys, very important talaga. We usually book months talaga prior. Kasi, mas makakamura tayo, guys, pag medyo mga Malayo pa. 2 or 3 months before your travel. Kasi, usually, pag magbubook na lang kayo mga weeks na Mga lang, weeks or month before, usually wala nang available sa hotel na gusto nyo. Yeah. Or mas mahal na siya. yung price Yung price niya. Yeah. Kasi malapit na Yeah. yung travel date. So for the accommodation, guys, we usually use these 5 apps when booking. So yung first is Agoda. Next is Booking.com. We have Trip.com. We have Klook and Airbnb. Yeah, so we have used those 5 platforms, guys. Tried and tested na yung 5, guys. So when booking your accommodation, guys, the things to consider is yung The location. Ang pinaka-importante, dapat malapit siya sa bus stations, train stations, or mga kainan, or any establishments. yes. Para hindi kayo mahirapan if gusto nyo mag-explore Yeah. during the night. Yeah. So, i-search nyo lang guys, ano yung pinaka-center ng city na pupuntahan nyo, and then dun kayo mag-base
kung saan kayo magbubook ng hotels. So for example guys, kung pupunta kayo ng Hong Kong, mas maganda na sa Chimchatsui, no? TST. Yeah, or sa Mongkok area kayo. Pag sa Thailand naman, merong Pratunam area, merong Victory Monument area, merong Siam area, so mga ganon. And And importante malapit sa mga stations talaga. Kasi usually if nasa ibang country tayo, nagko-commute lang tayo. So Yeah. mas advantage if malapit sa mga stations, bus stations, train stations at iba pa. para hindi kayo mahirapan na mag-commute at Yes. maglakad. Baka makalakad kayo ng malayo. Yes. Mas convenient talaga if malapit ka sa mga stations. Yeah. When booking the hotel, guys, lalagay nyo lang ilan kayo, ilang packs kayo, and then if may kids or wala, and then yung dates and ilang rooms yung kukunin nyo. So, yun lang yung i-input nyo dun sa app. And then, paglalabas na yung price, i-compare nyo din siya between those 5 apps kung saan kayo mas makakamura. Kasi minsan may mga discount. Vouchers. Yes, may isang app na mas mura yung ganitong Promo. hotel kaysa sa isa. So, i-compare nyo lang yon. Pwede din kayong mag-search through YouTube or TikTok ng mga hotel recommendations Then ang dun sa country. yung flight flight details nyo or yung ETA nyo kasi importante din. Dapat make sure nyo 24 hours yung hotel kasi baka nasa red eye flight kayo. So, dapat Tapos close pa yung mga hotel ganun, pagdating. oo. So, i-consider nyo rin yon. So, dapat isa din yon na i-check nyo if 24 hours ba yung hotel na ibubook nyo. Yeah. Usually guys, yung nakukuha kasi namin na flight is red eye flights, and then yung dating namin minsan Madaling is araw madaling na. araw. So we usually book One day ahead kasi as titas, kasi medyo pagod na kasi para at least maka-rest man lang. Yeah. Kasi sayang din yung hours na maghihintay ka for check-in, might as well i-rest na lang namin para ma-start na yung day 1. Yeah. Kasi usually sa mga hotels guys, yung check-in is 2 2 or p.m. or 3 p.m. So pag madaling araw yung dating nyo, Wala ka ng energy to, maghintay pa. So just book ahead of time para mas maka-rest kayo. Importante din guys na magbasa ng review. Kasi dun yung malalaman if okay ba yung hotel niya, stayhan nyo. So, importante, tingnan nyo yung ratings, star ratings. So, dapat, for example, if 5 yung pinaka mataas, so dapat nasa mga 4 or 5, or kung 3, okay naman, pero tingnan nyo yung mga reviews nila. Yeah. Minsan may din yung parang 1 out of 10. So, mas maganda siguro yung piliin nyo yung more than 7, mga 7.5 pataas. Para sure kayo na maganda yung hotel na makukuha nyo. And then, basahin nyo talaga guys, ano yung mga reviews doon ng mga previous na nagstay din doon. Kasi makakatulong talaga yun siya sa pagpili nyo ng hotel. So, the third point guys is itinerary. So, ito yung next nyo na gagawin pag okay na yung accommodation nyo. Hindi kayo makapag-travel pag walang itinerary. So, mas maganda guys na plan talaga kayo ng itinerary para at least alam nyo kung May flow kayo na i-follow. alam nyo kung saan kayo pupunta or yung mga activities na gagawin nyo on that day. Si MM, ito, siya yung tagagawa talaga ng itinerary namin. So, sa itinerary, guys, search nyo muna yung places na gusto nyong puntahan, yung mga tourist spots, yes. or mga gusto nyong itry na mga food, or activities. Yes. Tapos, after that, if meron na kayong mga specific place na gusto puntahan, i-search nyo kung paano pumunta doon. Yeah. O, kung anong sasakyan or ano yung mga, for example, if sa train, saan kayo bababa na station, paano yung mga ganyan, papunta doon, how to get there. Para at least prepared kayo, alam nyo na, may ano na kayo, may idea na kayo kung saan kayo pupunta, ano yung sasakyan nyo. Then, next, mas okay din na mag-plot kayo, for example, sa meals. So, gusto nyo sa breakfast, dito tayo mag-breakfast, sa lunch,
tsaka sa dinner. Kasi sa ngayon, pag pupunta ka sa isang lugar, to experience talaga yung culture nila, maganda na mag-search din kayo ng mga food, mga must-try foods nila. Sa sa panahon natin ngayon, marami naman tayong nasi-search. Yeah. So, for example, Madami sa sa TikTok, TikTok. madami sa TikTok lumalabas na must try, na ganyan. So, i-include na. For example, sa akin, for example, sa day 1, so breakfast dito. Tapos lunch dito, dinner dito. Para at least may ano tayo, May idea. may idea or may fina-follow tayo na guide kung saan tayo kakain para at least yung mga days naman iba-iba yung matry natin na mga Food. kainan. And drinks. Yes. And yun na guys, so sa itinerary, ang itinerary guys, yun kung ipa-plot nyo talaga kung anong gagawin nyo Tapos may every day. ano talaga, pag ako gumagawa, may time ako. For example, Yes. 8 8 a.m. a.m. dapat nakalabas lumarga na. na. Ganyan. Nakalabas na ng hotel. Yes, 8 a.m. Tapos may ano talaga, may time flow. Yeah. Maganda kasi guys sa itinerary, pag parang may sinusunod tayo na yun nga flow. Hindi naman siya need na masunod Strict talaga talaga na dapat 100%. ganito, yes. Yeah, na dapat ganitong oras andito na tayo sa ganitong lugar, ganitong dapat dito talaga tayo kakain. Pero yung maganda lang is parang may sinusunod lang tayo para at least kung for example hindi natin talaga mapuntahan yon, flexible pa rin naman tayo na sige dito na lang. Para at least parang may sinusunod lang din tayo. Yes. Pero most of the time, yung mga itinerary namin is nasusunod naman din namin. Yeah. So, yung kagandahan lang ng DIY travel, tayo yung may Natin. control ng time natin. So, for example, at merong mga circumstances na hindi natin ina-expect, kaya natin maging flexible. So, Yes. move natin the other day or mga ganun na mga instances sa travel. So guys, may papakita lang kami na sample lang na itinerary para at least may idea lang kayo. So, si MM, talaga nagse-search talaga siya. For example, in that specific day, ano yung mga activities na pwede namin gawin, tapos ano yung malapit doon na lugar na pwede ding puntahan, ano yung mga pwedeng kainan, para sa isang day talagang Susulit siya. Masusulit At siya. saka hindi na siya, kasi yung travel time, pero at least if yung Ma-maximize. specific na place, malapit lang siya, so i-include na siya in one day. yeah. Tapos, i-check nyo din yung, for example, sa mga activities na pupuntahan nyo, check nyo yung what time sila mag-open, Yeah. tsaka yung Day. na for example, baka close sila during Monday, so i-check nyo din yon. Yes. Kasi baka Pagpunta nyo, close. Close so, pala. masisira na yung itinerary na ginawa nyo. Okay. So, yung last natin guys na topic is outfits. So, importante din to Old guys. City. Yeah. Charing. So, i-search nyo na lang agad guys ano yung weather sa month na pagpunta nyo. So, for example guys, kung pupunta kayo ng Japan, tapos winter time pala. So, napaka-importante na yung dadalhin nyo ng mga outfits is yung may heat tech, winter clothes. Yun, pag pupunta tayo ng Thailand ng November, yun, mainit yun. So, dapat naka-summer clothes tayo. So, at include nyo na rin guys, please lang, huwag kayong magdala ng for the aesthetic lang na shoes. Kasi guys, pag nasa abroad tayo, talagang walk. Siguro mga 15,000 steps or 20,000 steps. So, kung yung sapatos na dala nyo is hindi komportable, nako, talagang sasakit yung paa nyo first day pa Baka lang. makakabili kayo ng shoes doon. Excuse na lang yun para bumili ng bagong shoes. So, yun guys, kami as titas. Bili namin ng mga comfortable shoes. Yes, kasi Walking shoes. Para hindi sasakit yung mga tuhod. yes, kasi guys, pag naglakad kayo ng 15,000 steps, 25,000 steps, lalo na yung mag-Hong Kong kayo, magja-Japan, talagang Thailand, talagang
lakaran. So, yung comfortable walking shoes, magiging best friend nyo talaga. Yes. So, yun guys. Since outfits, so before kayo mag-book ng ticket, so i-check nyo muna yung weather. Yeah. So, importante kasi yon para hindi masayang yung araw nyo sa country na yon. Para hindi kayo maulanan. So, it happened to us kasi guys, nung last, May 2024? trip namin sa Taiwan. Kasi guys, during our trip sa Taiwan, so like mga day 3 na namin, up to the last day, yung day 6 namin, maulan siya. So yung nangyari, hindi namin masyadong na-enjoy yung place or hindi namin siya masyadong na-explore because of The the weather, rain. yeah. Yes, because of the bad weather. So yun, advice namin na i-check nyo talaga yung mga weather forecast or anong climate sa country na pupuntahan nyo. Yes, para ma-enjoy nyo talaga yung travel nyo doon. So guys, yun na yung 4 topics natin ha. Budget, accommodation, itinerary, and then outfits. Yun yung talagang i-prepare nyo. And then additional things to prepare na rin guys is SIM card. SIM card. So, SIM card, so pwede nyo yung mabook sa Klook. So, you can get physical SIM card or eSIM. Yeah. So, pwede nyo yan ma-check sa Klook. Then, yung mga cards, like sa mga train, so, for example, sa Thailand, Rabbit Card, sa Taiwan, Easy Card, sa Hong Kong, Octopus Card, para at least, magagamit nyo yan Biyahe nyo. sa pagbiyahe or sa pagkukommute. Yes. And also guys, napaka-useful na ngayon kung meron tayong GCash card, GoTime card. Kasi before, yung dinadala namin is dollars. USD. From here, Bumibili kami exchange ng dollars. US dollars. Tapos, US when we dollars yung- arrive na sa country, Yes. Yun yung ipapalit namin. pa-exchange namin yun. Which is, medyo lugi na. Yeah. Minsan nalulugi na kami dun sa Forex Exchange. rate. Yes. Ngayon guys, Marami na tayong options na mga debit cards. Yeah. And then, yung GCash talaga tsaka GoTime, Maganda yung magandang palitan. gamitin. Yes. Yeah, na-try na namin yun din sa Taiwan. Tapos sa Thailand, yun na din yung ginamit namin. And then, parang sa Japan, magagamit din siya. Maraming Lahat na, country na, I yes. think. Majority of the countries. pwede Especially na. yung GCash, guys. Ang ganda ng Majority palitan. naman siguro sa mga country. Yeah. Search nyo lang before going there kung anong specific country, kung pwede ba siya. Kasi marami naman din tayong ma-search ngayon. TikTok, YouTube, Yes. Facebook. So, check nyo lang din para sure. And then, ang pinaka-importante sa lahat, enjoy your travel. Deserve nyo yan. Deserve natin Deserve. na gumala. Yes. Pag-ipunan nyo ng maigi yung mga pocket money nyo para maka-shopping kayo doon. So guys, I hope nakatulong itong vlog namin sa pag-prepare nyo ng travel nyo international. And comment down below guys if gusto nyo na gumawa kami ng another vlog kung ano yung mga things to prepare for the immigration. Guys, paalala pala sa atin na mga Philippine passport holders, dapat yung passport natin is more than 6 months pa yung validity. Yes. Kasi pag less than 6 months, guys, hindi tayo pa aalisin ng IO. So, double check nyo yung mga passport nyo. Ano pa? Yung requirements nyo guys sa immigration. Prepare nyo talaga. Then guys, during the interview, so dapat confident lang kayo. Guys, comment down below if gusto niyo na gumawa kami ng separate vlog ng mga requirements for your international travel. Yun lang guys. So enjoy. Enjoy nyo yung travel nyo guys kasi hindi na tayo babalik sa ganitong edad. Yes. So enjoy while you're young. Travel while you're young. Deserve.
Follow us for more travel videos, guys. It's me again, Jel. And subscribe to our channel pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, at pag nagustuhan nyo tong video nito, click the like button below. Thank you so much for watching. Bye-bye!